Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Rafael. Isa akong simpleng tao na lumaki sa lungsod ng Quezon City. Pero ang karanasang ibabahagi ko ngayong gabi ay nagsimula sa isang maliit na probinsya sa Tarlac. Isang alaala na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. At nagsimula lamang sa isang lumang teddy bear. Noong bata pa ako, Boss Pao, madalas akong magbakasyon sa bahay ng lola ko sa bayan ng Gerona, Tarlac. Luma na ang bahay niya, gawa sa kahoy at bato. Itinayo pa noong dekada 50. Sa itaas ng bahay ay may isang silid na halos hindi binubuksan. Laging sinasabi ng lola ko na huwag akong aakyat doon dahil maraming gamit na hindi na dapat ginagalaw. Ngunit dala ng kuryosidad, Boss Pao, isang hapon ay pumasok ako roon. Doon ko nakita ang isang lumang kahon na kulay itim. Nang buksan ko ay may laman itong mga laruan, mga luma at sirang manika. At sa gitna ay may isang teddy bear. Nakakaiba ang itsura. Kulay marumi na itong kayumanggi. May mga tahi sa leeg at katawan. At ang mga mata ay parang tunay na mata ng tao. Makintab, malamlam, at nakatitig ng diretso. May pangalan itong nakaburda sa dibdib gamit ang pulang sinulid. Emilio ang pangalan niya. Sa simula ay akala ko ay ordinaryong lumang laruan lang. Kinuha ko ito at dinala sa aking kwarto. Ngunit pagsapit ng gabi, nagsimula na ang kababalaghan. Habang natutulog ako, Boss Pao, bigla akong nagising sa tunog ng mga yabag mula sa kisame. Pagdilat ko, nakita ko ang teddy bear na nakaupo sa gilid ng kama. Sigurado ako, Boss Pao, na iniwan ko ito sa aparador. Ang mga mata nito ay nakatitig sa akin na para bang may buhay. Kinabukasan, tinanong ko si Lola tungkol sa teddy bear. Doon ko nalaman ang nakakatakot na kwento nito. Ayon sa kanya, ang teddy bear na iyon ay pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Emilio. Isang batang namatay sa murang edad noong panahon ng gera. Noon daw ay mahal na mahal ng bata ang teddy bear na iyon at hindi ito binibitawan kahit saan magpunta. Ngunit isang araw, natagpo ang patay si Emilio sa loob ng silid. Nakahandusay, yakap-yakap ang teddy bear at bukas ang mga mata na parang nanlalaki sa takot. Mula noon, sinisisi ng mga matatanda ang laruan. Maraming beses daw na naririnig nila ang iyak ng isang bata mula sa silid kung saan nakatago ang teddy bear. May mga bisitang nakakarinig ng mga yabag sa hagdan kahit wala namang tao. At minsan, may nakikitang anino ng isang batang lalaki na tumatakbo sa paligid ng bahay. Dala-dala ang isang laruan. Hindi ko iyon pinaniwalaan agad. Pero gabi-gabi, mas lalo pang lumala ang mga nangyayari. Ang teddy bear, Boss Pao, kahit saan ko itago, lagi akong nagigising. Nakatabi ko ito sa kama. May mga pagkakataon ding
Biglang gumagalaw ang ulo nito. Dahan-dahang lumilingon na para bang sinusundan ako. At sa tuwing tinitigan ko ng matagal, nanunumbalik ang alaala ng isang batang umiiyak, humihingi ng tulong. Nagsimula na rin akong managinip. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng isang madilim na silid at naririnig ko ang boses ng isang bata na paulit-ulit na sinasabi, "Huwag mo akong iwan." Kapag nagigising ako, ramdam ko ang malamig na hangin sa aking leeg at minsan ay may mga gasgas sa aking braso na para bang may matutulis na kuko na dumaan sa balat ko. Hanggang isang gabi, Buspaw, may nangyaring hindi ko malilimutan. Habang natutulog ako, bigla akong nagising sa tunog ng malalakas na yabag pababa ng hagdan. Pagbukas ko ng mata, nakita ko ang teddy bear. Ngunit ngayon ay nakatayo ito. Oo, Buspaw, nakatayo siya sa gitna ng kwarto. Nakatingin sa akin at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang tunay. Unti-unti itong lumapit sa kama at sa bawat hakbang ay naririnig ko ang tunog ng maliit na boses ng bata na humihikbi. Sa sobrang takot, itinapon ko ang teddy bear sa bintana. Ngunit kinabukasan, nang bumalik ako sa kwarto, naroon pa rin ito sa ibabaw ng kama. Nakaupo, nakangiti, at tila mas dumumi ang kulay nito. Para bang nababad sa putik at dugo. Nangyari ito sa loob ng halos 2 linggo. Hanggang sa hindi ko na kinaya at sinabi ko kay Lola ang lahat. Doon niya inamin ang totoong dahilan kung bakit hindi nila itinapon ang teddy bear. Ayon sa mga matatanda, sa paniki tarlac, ang laruan ay isinailalim sa isang ritual noong namatay si Emilio. Sa halip na hayaang lumisa ng kaluluwa ng bata, ikinulong ito sa loob ng teddy bear upang manatiling kasama ng pamilya. Ngunit ang ginawa nilang iyon ay naging sumpa. Hindi na nakalabas ang bata at unti-unti itong nagiging isang nilalang ng galit at kalungkutan. Dinala namin ang teddy bear sa simbahan sa Bamban, Tarlac, kung saan may kilalang pari na naglalayong magbasbas ng mga bagay na may sumpa. Habang binabasa ng pari ang laruan, nagsimula itong umuga ng kusa. Ang mga mata nito ay kumislap at mula sa bibig ng teddy bear ay lumabas ang mahinang tinig ng bata. Umiiyak at sumisigaw ng pangalan niya, Emilio. Hanggang sa tuluyang napunit ang tahi sa dibdib ng teddy bear at lumabas ang makapal na usok na kulay itim. Matapos ang ritual, sinunog ang teddy bear. Ngunit kahit sinunog na, ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang malamig na presensya nito kapag bumabalik ako sa bahay ng lola ko. May mga gabi pa rin na naririnig ko ang iyak ng isang bata mula sa lumang silid. Ang iyak na minsang nagmula sa loob ng isang teddy bear na hindi na dapat minahal. At iyon ang aking kwento, Buspaw. Ang alaala ng isang laruan na naging sisidlan ng kaluluwa.
ang paalala na hindi lahat ng bagay na iniiwan ng ating mga mahal sa buhay ay dapat itago. Dahil baka ang kanilang kaluluwa ay nakakulong pa roon, naghihintay, nagbabantay, at naghahanap ng makakasama.